I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga babayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, shout out sa inyo. Sa mga babayan natin sa buong daigdig. Hello. And of course mga best, gusto nyo ba ng good news? And bad news? Sabay ganun ano. So anyway guys, and this is good news for everybody naman. Well, kung natatandaan nyo guys, mayroon tayong in-upload dito na nagkaroon ng statement ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. regarding sa issue ng pag-atake ng Houthi sa isang barko, no, na kung saan sakay ang mga Pilipino seafarers, mga seafarer dyan sa Red Sea. So dahil dyan guys, nagkaroon po ng pag-asikaso, agarang aksyon ang ating mahal na Pangulo, na talaga makita mo sa kanyang video labis na pag-alala. So dahil dyan guys, sa agarang aksyon ng Marcos administration, hindi nag-aatubili, no, sa pagligtas sa ating mga kababayan na mga mga seafarers na ito, 21 na yan guys, no. Agara naman talaga na aksyonan. Ang nangyari guys, nakauwi sila sa Pilipinas. Hindi kayo naloka. Wow, ganun dapat, hindi lang puro mura, no? Dapat pag may sinasabi, gawin ka agad. Kaya bilib na bilib ako dito sa Marcos administration na ito. Grabe, antindi. So dahil dito guys, ito ang good news. Sabi dito guys ng Pilipinas Today, we are deeply relieved that our brave seafarers are coming home safe. Oh, diba? Congratulations po. At safe kayo. No? This assistance is token of our gratitude for their courage and resilience during this harrowing ordeal. Sinabi ni House Speaker Martin Romualdez, pinuno ng mahigit 300 kongresista. Alam nyo guys, bilib ako din dito kay Speaker of the House. Sobrang suporta niya sa kanyang pinsan, no? At ito naman sanib puwersa, no, sa pagtulong sa ating mga kababayan sa nangangailangan, lalo na po pagdating sa sakuna at lalo na sa ganitong sitwasyon, no? Katulad ditong mga seafarers na umuwi. Aba, grabe ang support guys. Tuloy natin ang cash assistance na may kabuuang halaga ng 3.5 million na at nanggaling sa personal calamity funds. Oh, di ba? Ng mag-asawang Romualdez. Saan kayo makakita niyan guys? Kudos naman kay Speaker of the House. Ay personal na inabot ni Tingog Party List sa Representative Jude Asidre sa 21 tripulante pagbabalikbayan ng mga ito noong Hunyo 17. O di ba guys, di good news yan. Ito isa sa mga paborito ko talaga sa bagong administration, at ito si Speaker of the House. Yung pagsanib-pwersa nila magpinsan na talagang grabe ang tulong, yung agarang aksyon, grabe talaga guys. Wala akong masabi sa Marcos administration, the best among the rest. As instructed by ito na naman, no, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Speaker Romualdez, and his Vice Representative Yeda Romualdez are working hard to provide relief and support to our seafarers. Sinabi ni Asidre matapos na personal na salubungin ang mga Pinoy seafarers sa Ninoy Aquino International Airport na iya Terminal 3. Ay, wow. Welcome home mga beswa. Ayan, and congratulations sa inyo at safe kayo. Thank you Lord. Samantalang tiniyak naman ni House Deputy Secretary General Sofenias Ponyong P. Gabonada Jr. na pinagsisikapan din ng Office of the Speaker na may magbigay ng karagdagang tulong mula sa gobyerno tulad ng livelihood assistance, cash aid, emergency employment at scholarship para sa mga pamilya ng mga nailigtas na tripulante. Saan kayo makakita niyan guys? Bukod sa sa cash assistant, scholarship pa para sa mga anak. Di ba guys? Cash aid pa, emergency employment. Wow, di kayo naloka. Saan kayo makakita? Only the Marcos administration at sa 19th Congress. Pinamununuan ni Speaker of the House. Kudos sa kanila. Di ba? Ganyan dapat. Pag may pagkakaisa,
matik yan guys, giginhawa. 'Di ba? Pag may pagkakaisa, automatic yan may ginhawa na talagang bawat Pilipino ay hindi talaga mahihirapan. 'Di ba? Kasi pagkakaisa tulungan. Hindi yung puro banatan ng banatan. Di tulad ng iba, puro banat, wala naman silang ambag. Wala naman sila maitutulong kahit sa kapitbahay na mahihirap. 'Di ba? Puro kuda-kuda. Ganun yan eh. Pero dahil dito, saludo ako. Dahil dito mga kababayan, saludo ako sa 19th Congress, sa pamumuno ni Speaker of the House, and of course, sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. at sa lahat ng mga ehensya na tutulong dito sa ating mga kababayan. Not only this 21 rescue seafarers, but of course guys, sa ating mga kababayan na nasalanta ng mga dilubyo, ng mga sakuna. Nako, talagang ang pamahalang Marcos talagang hindi nagpabaya. Action kaagad, no? Nakikita nyo guys, nakikita ko 21 rescued seafarers, may tig 100 na tumataginting na 150,000 na suporta. Wow! Mula sa kanyang personal calamity funds, nagkaloob si South Speaker Martin Romualdez, gayon din ang asawang si Tingog Party List Representative Yeda Romualdez na tig 150,000. Oh wow! Suportang pinansyal sa bawat isa sa 21 Pinoy seafarers na nailigtas mula sa MV Tutor na inatake ng missile ng mga rebelling Houthi sa Red Sea kamakailan. Wow na wow! Thank you po sa ating mahal na Pangulo, and of course sa 19th Congress, sa Speaker of the House. Saludo po kami sa inyo, sa inyong agarang tulong at sa pag-rescue sa ating mga kababayan. Ito guys, ako wala na akong masabi dahil nakikita natin itong nakaraang taon until this time, yung tulong ng Marcos administration sa ating mga kababayan sa bawat region. Talaga naman namamangha ako talaga sa galing itong mamuno, So dahil dito mga best, ano po ang masasabi nyo? Ako, wala akong masasabi. Masaya. Di ba? Ito talaga si Speaker, bagay na bagay magpresidente ito eh. Nang-aasar si Speaker. Well, anyway guys, itong pagtulong ng pamahalang Marcos at saka 19th Congress sa pamumuno ni Speaker of the House. Since umupo guys ang Marcos administration, inumpisahan nila ang tulong. Di ba? Kahit saan man sektor, grabe ang tulong, Very supportive ang pamahalang Marcos, lalo na po sa magsasaka. Di kayo naloka. Iyan ang totoong leader. Iyan ang totoong pamamahala. Di ba? Kahit binabastos, binabalahura ng mga salot sa lipunan, ay nako, walang pakialam ito si Speaker, walang pakialam si Pangulong Marcos Jr. Alam nyo guys, ang mayroong pakialam itong magpinsan nito, nakatutok sila guys sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Doon sila nakapokus, hindi nakafokus sa mga taong mahilig manira. Di ba guys? Ganun dapat. Kasi yung mga paninira, walang katotohanan. Dahil naungusan sila sa pamumuno, sa level ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Ayan. Inggit pa more. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. And of course guys, this news is very good for everybody. Diba? See you again on my next upload video. Bye. And baboos. God bless Philippines.